Nagbabalik tayo sa Checkpoint 1062. Yes. Hour 2 na po ng ating programa. Samahan niyo pa po kami hanggang alas 9 ng gabi at may mga kasama tayo ngayong gabi. Ay, kung may mga katanungan kayo about sa magiging guest natin tonight, habol po ninyo ang ating text line 0962-755-7636. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa paintings, arts and crafts at kung ano-ano pa, alam niyo na to. PM niyo kami, text niyo kami 0962-755-7636. Ayan ha. O pwede rin kayo mag-comment live sa YouTube live streaming natin at sa Facebook live stream. Comment down below na po mga ka-checkpoint, and let's start this interview ngayong gabi. Ito na, makakausap natin live via Zoom. Ang ating dalawang guest for today, partner. Nandiyan si Ma'am Salvacion Paparon. Kasama niya ang kanyang, tama ba Ma'am Salve? Anak niyo po si Sean Stacy Michael Maurice. At syempre, bibida niya sa atin yung kanyang mga obra, partner. Oo nga. It's all about painting. Ayan, palakpakan natin sila. Welcome po sa Radyo Agila, Ma'am Salve and Sean. Hello po. Welcome po sa Checkpoint 1062. Hi, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Radyo Agila. Hello po, salamat po for taking the time for us tonight sa interview po natin ngayong gabi. Apo, Ma'am Salve, can you tell us more? Paano na-discover tama po ba, anak niyo po si Sean? Paano po na-discover? Apo, paano po na-discover yung kanyang talent doon sa paintings or paggawa ng mga obra po? Well, maliit pa naman kasi si Mikaela, nakikitaan na siya na nagpipaint talaga siya. So, yung kapatid niya, yung lalaki, nakasunod niya, yun ang naka-enroll sa visual arts. Tapos siya naman, kumbaga skills, innate niya lang talaga yung nagpipaint. So, ang ginawa ko, para ma-enhance yung pagpipaint niya, in-enroll ko siya sa mentor, sa artist talaga, na professor sa school. Tapos ayun, parang first 10 sessions niya, sinali siya agad sa group show. So doon siya nag-start. Hanggang sa nakailang exhibit na yan siya, parang 4 or 5th na. Tapos meron siyang 2-month show sa September, and then November, parang solo show. Wow! Apo. Ma'am Salve, ano po yung kadalasang, ano matawag doon? Parang genre ng mga artworks nito ni Mikael. Tama po ba, Mikael? Ni Kayla. Mikaela. Hindi ko kasi wala kasi akong alam talaga sa artworks Pero yung nasabi kasi ng mentor niya, parang surrealist daw kasi si Mikaela Parang hindi ko nga ma-explain yung kaniyang paintings. Parang ang lalim. Parang kumbaga ang nakaka-explain din or nakaka-intindi ng paintings niya, kapwa artist niya din. Pero kung tayo na, 'di ba, pag tayo yung normal lang na audience, parang yung nakaka-capture lang natin nature, yung mga madadali lang. Pero pag sa kanila kasi ang lalalim So parang hindi ko siya ma-explain kung anong genre ba Siguro ang magandang tanongin na lang yung si Mikaela mismo. Andiyan yata sa ating line si Mikaela. Mikaela, hello. And welcome sa program. Hi. Hello po. Good evening po. Ayun. Mikaela, tanungin ka lang namin, ano ba yung kadalasang genre ng yung mga artworks? Nakita namin kanina yung mga pictures. Yung mga artworks ko po kasi nagsisirculate lang siya po sa sa mga problems na fini-face ng mga teenagers, tas mga problems yung mga karaniwan na face ko rin. So parang related siya sa akin tsaka sa mga teenagers. May mga iba ka pa bang mga topics na binobrought up sa pamamagitan ng art na gusto mong magawa in the future? Yung lang po, gusto ko lang po consistent lang po ako sa sa art style ko po. May mga gusto ka bang subukan, ma-practice bukod dyan sa art style na meron ka ngayon? Gusto ko po talaga mag oil painting. Gusto ko po practicean yung oil painting. Dumating na ba yung punto na natry mo ba yung ibang mga art methods, yung mga watercolor? Medyo paano yun
Opo, na-try ko na po mag-watercolor. Tapos nag-acrylic din po ako. Impasto po yung art style na ginagamit ko noon. Kaso, na-realize ko na parang di para sa akin yung impasto. Kaya, parang pinalitan ko ng pen and ink yung art style ko po. Which is, pwede naman, paparable naman. Pwede naman yan, di ba? Dumarating sa punto na may mga gusto tayong ma-achieve sa isang art style tapos biglang, ay, parang hindi bagay to sa gusto kong parang gawin. Parang yan kumbaga sa masusukat mo kung okay ba to or parang magta-trial and error ka muna. Kung ano yung fit sa'yo, yun na yung gagawin mo, di ba? Parang kami nito ni partner, trial and error kami, dito kami nalagay. So, ito na ho talaga ang gagawin namin. Di ba tayo babanatan? Ay, hindi. Okay, Mikaela, ito may tanong ako, no? Paano mo na-discover na, kumbaga, dito pala yung, passion mo for arts? So, paano mo siya na-discover? Ay, nung una po, akala ko lang po, hobby ko lang siya. Kasi nung pandemic, nag-try ako parang habit ko na mag-drawing. Yes. Pero nung pina-training ako ni Mama sa mentor ko, dun ko na-realize, nung sumali ako ng first exhibit, dun ko na-realize na, ay, maganda pala yung art. Maganda pala kasi na-i-share mo yung gusto mong i-share na hindi mo kayang i-express. Yes. Ganun mga... Parang lang kami, Ma'am Salve, kami ho kasi nitong partner ko ay na-discover nga namin na magaling pa, madaldal pala kami. Ang ending namin ito, radio show. Pero weekly basis. Pero nung high school ako partner, ang tahimik ko raw sa klase. Yung baliktad ang nangyari ho nung nag-college ako. So yun, parang na-discover ko yung pagiging broadcast industry person ko. Broadcast journalist. After na ng high school. Kaya nung bumalik ako sa school partner nung high school, parang walang yakan, hindi ka nag yung campus journalist ba yun? Yung parang regional schools. Basta yun, partner. It's about news writing. Si Mikaela, sumasali yan siya sa pero editorial cartoonist. Ayun, pwede kasi arts Pasok. Ano yung pinakamalupit? Sumali siya nakaraan. Si Mika, itanong natin, ano yung pinakamalupit mong ginawang editorial cartoon sa buong journey mo sa paggawa ng artworks? Ay, nag-start lang po kasi ako nung grade 11. First timer pa ako last school year. Para sa akin po yung pinakamaganda kong nagawa siguro yung sa regional. Kahit di po ako nanalo noon, 9th place lang ako noon, pero parang naisip ko na ay magaling pala ako dito kahit first timer lang ako. Nagawa ko tong gantong klaseng topic kahit na mahirap, tapos ang dami kong kalaban. Kahit na ganun, nag-9th place ka, at least na-discover mo, you discover from yourself na, uy, kaya ko palang gawin yun. Nandito pala ang aking calling. Parang kahit saan pwede akong mag-drive. First timer siya. Diba? Ang galing. First timer yun ang malupit. Napasama sa regional, muntika na mag-national, di ba? Pero maganda na rin po, Mami Salve. Stepping stone. Na kung nag-national yan, edi ibang level na yun. Opo. Target pa ho natin, Ma'am Salve, international din. Ay, bakit hindi? Why not? Bakit hindi? Why not for Mikael? Diba? Pwede naman, mapupush naman yan. Opo. At si Mikael is will have a long way to go, but rest assured, her future is bright. Lalo na sa itong paggawa niya ng artworks. Okay, Ma'am Salve. So, as syempre, parent po ni Mikael. So, kamusta po ang pakiramdam na, yun nga, na-discover na niya yung talent niya, then, kumbaga, dito siya na nakikilala na or nag-i-start na makilala po? Well, masaya kasi ako talaga ang sulat kamay ko matindi, hindi mo mababasa, sabi nga ng
ng professor ko sa criminal law dati. Parang kung gusto mo mag-abogado, palitan mo sulat kamay mo, parang ganon. So parang di ko maisip na yung mga anak ko, well actually dalawa sila nagpipaint. Yung kapatid niyang lalaki, nagpipaint din. So parang ako naman, support lang din dahil gusto nila. So gusto ko kung saan naman sila nag-excel, support lang as parent. Tsaka sobrang saya kasi first time kong mag-attend ng exhibit. So dahil siya sa Iloilo, ako dito sa Maynila, so ako ang umattend kahapon. So sobrang nakaka-proud. Ayun. Na yung anak mo, yung artwork niya nakahang dyan sa gallery, nakakatuwa. Kumbaga hindi ko ma-explain yung feelings bilang nanay na yung anak. Ayun. Siyempre, proud parents. Proud parents kayo, ma'am. Parang stage mother kayo niyan. Diba? In an instant. Apo. Ayun. Si Lara Regina, sabi niya dito sa YouTube live stream natin, about kami ni Kuya Alvin and Kuya Erlo gustong itry yung oil painting. Oo. Bakit hindi, di ba? Alam mo, Ma'am Salve, nung tama ba? Nung elementary ako, nag-water painting din ako before. Watercolor. Pero basta out of nowhere painting lang ginagawa ko. Parang usual lang na the usual. Na nagpe-paint tapos watercolor paintbrush ka lang tapos sabi ko noon before parang wala naman tong tapos nung dumaon ng panahon meron palang meaning yun, abstract paint art pala tawag doon sa ganun. Yung parang out of nowhere magpe-paint ka, color with ganito yung bagang inspiration mo yung out of nowhere from a abstract compilation of feelings, mga ganon. Sabi ko nga kung nagganito pala ako, baka mamay nasa New York na yung aking artwork. Wow! Bakit hindi, di ba? Oo. Libre lang. Kumbaga kung naipopos din. Ayan, iba rin kasi yun na kumbaga napiyet, dito tayo napunta sa industry. Napunta tayo sa broadcast journalism. Pero si Mikay, baka may nais kang mabanggit sa mga aspirant. Lalo na ito si Lara kasi na viewer natin sa YouTube ngayon isa din siyang aspirant na artist na gusto ring sumubok kagaya ng sayo. Iba't ibang klase ng art. Baka may maipapayo ka sa kanya or sa mga nakikinig sa atin tonight. Go ahead, Mikay. Sa mga aspiring artist po, kung ano po yung gusto nyo, kung ano talaga yung passion nyo, kung ano yung gustong sundin ng heart nyo, yun lang po yung gagawin nyo. Huwag po kayo maging consistent lang po sa gawa nyo para nga maganda yung kalabasan pag matagal na. Tapos, mag-try din po kayo na mag-try ng ibang bagay, hindi lang po mag-focus sa arts, pwede din po na, kasi po yung marami pong bagay na magagawa, di lang po sa arts. Kasi ganun po ako marami po akong hobbies, pero kung ano talaga yung gusto nyo po, yun talaga yung ipupursue nyo. Alright. Mami Salve, baka naman po may encouraging words po kayo para naman sa mga magulang. Na nais na suportahan ang kanilang anak sa kanilang talent. Suportahan po ang kanilang mga anak. Napasukan po yung kahit anong genre. Tulad po ng inyong anak po na si Mikay po. Venture po itong about sa pagpipinta. Baka may maipapayo po tayo, ma'am. Go ahead po. Yes po. Well, tayo mga parents naman, wala tayong gagawin kundi i-support talaga kung anong gusto ng anak natin. So ako naman, nakitaan ko lang naman yung anak ko noon na mahilig mag-drawing. So yung ginawa ko na lang, in-enroll para talaga, kumbaga, iba din yung dumaan ka talaga sa professional touch, kumbaga, ng isang mentor. So nai-enhance yung kanyang pagpipaint hanggang sa magiging, hindi naman expert, at least kumbaga papunta doon. Parang ganon. So, kailangan lang full support, kung anong kailangan niya, ibibigay, kung anong gusto niya, ibibigay. Basta, maganda yung kalalabasan. Tsaka, yun nga, sabi ko as parent naman, kailangan lang talaga natin full support sa kids natin. Ayun. Alright, Ma'am Salve, baka may gusto pa kayong batiin. Sige ma'am, nasa inyo po ang pagkakataon.
Yes. Well, thank you so much sa La Visual Corporation sa tulong at saka sa yung mga paanday ni Miss Lynn na kahapon pinacover din sa sa media yung artworks ni Micaela. So thank you so much. Walang sawang pagtulong sa mga anak ko. Okay, bago namin kayo bitawan, si Mikay, last na, may tanong si Lara, naghabol siya sa YouTube live chat natin. Sabi niya, is it normal na sa unang pagsubok pa sa arts, pwedeng kumuha ng inspiration sa internet, yung mga nakikita sa Google, gano'n, or sa iba't ibang mga search engines? Ay, opo. Bilang beginner po, mas maigi po na meron kayong reference po. Di po ibig sabihin na nanggagaya lang kayo ng artwork sa internet. Hindi ibig sabihin na di na kayo marunong o pero pag time to time, mas maganda pag mag-explore din kayo ng sarili nyong art style. Yun, tama yun. Very well thought said mula po sa inyo, Ma'am Salve and si Mikay. Maraming salamat sa inyo pong dalawa. Thank you po, Ma'am Salve and Mikay. Ayan. Magandang gabi po sa inyo. Magandang Thank gabi. you for the time. Thank you. Maraming salamat. Magandang gabi. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo po. Yan po sina Ma'am Salve Paparon at si Mikay. Si Mikay. Ang anak po. Sean Stacy, Micael Maurice, Ayun. or Mikay. Salamat po sa inyo sa guesting for tonight. At binabati na rin natin. May nag-comment dito, sabi nung pinsan ko, si Kuya Jeremy Alcantara Gabriel, totoo yan, napakahinhin ko daw dati. Hoy, dati, before nung elementary ako, hindi ako ganito talkative na tao. Elementary hanggang high school. Kaya yung mga teachers ko before, nagulat, dito ako napuntang industriya, partner. Tapos sabi, tatahimik mo dati. Tapos yung palang papasukan. Kung nagagalit nga ako sa klase ko, nang babato na lang ako bigla ng bag or libro. Textbook eh. Oy, joke lang po, joke lang. Wag ganon. Alright, partner. Maraming salamat. Yan po ang ating right check for this week.